Good morning kag welcome sa watching second portion sa Kapi at Issue TV program kag Facebook Live program diri sa Matahom nga Hotel de Rio. Kag bulan kita subong mangibisita naton ang gina-consider nga happy couples kag mga bataon pa nga mga politiko diri sa siyudad sa Iloilo nga nakaserbi sa siyudad sa Iloilo kag probinsya sa Iloilo. Unaw naton ang ato ng former Iloilo City Councilor undefeated kag subong BDO First Vice President We Find Ways. Amo si former City Councilor Lex Dupas kagupod yang mataom kag maalam nga asawa kag undefeated man kag good public servant si Ma'am Candice Tupas. Ladies first, no? Good morning, ma'am. Kag welcome sa Kapi at Asian TV program. Maayong aga, kag thank you very much for inviting us, Tito Pete, kag and Sir Francis, kag sa aton mga gatan-aw sa kape kag issue diri sa Hotel del Rio. Dasunta si BDO, We Find Ways, First Vice President, former City Councilor Lex Tupas. Mayong aga gid sa tanan, salamat gid Francis and Tito Pete. Ngayo ko gamay nga pasensya kabalo ko nga dugay na tani kita makaliwat diri pero bangod man sa mga ulubrahon pero we made sure nga subong nga bulan sang pagpalangga. Kay palangga gid namo na syudad, palangga namong kamo. So ari gid kami nga gapalanggaanay. Okay, una kita kay former City Councilor Lex Tupas, no? Kay Ma'am Candice. Dugay na ko muna dula sa politika. Siyempre, you're considered a happy couples, happy wife, happy family, kag happy life. So, wala na ko po sa politika. Ano yung nasakuan sa mong Ma'am Candice kag Sir Lex? Ako, subong, Sir Francis, Tito Pete, sang August, I became part, I was appointed as Executive Assistant for Medical Tourism and Other Health Initiatives diri sa Iloilo City. So, ang ginasakuan ko gidya, ang gina-focus ko gid subong for Iloilo City is medical tourism naton. So, nag-launch na kita sang November 24. Dason, madamo naman kita meetings and then we're going to make it big. And we are the very first LGU-initiated health and wellness tourism campaign in the whole Philippines for both the Department of Tourism and Department of Health. So we're very excited for that and we're very proud and madamogin nga salamat kay Mayor Raisa Treñas for giving us, for giving her esteem and trust sa akon kag sa health and wellness tourism campaign. Okay, kay former City Councilor kag Mr. Findways, BDO First Vice President ni Lex Tupas, busto na dula ka sa politika, pero ang involved din po sa public service alaga po. Totoo din na, Francis, even if I am in the private sector and I'm with the number one and top bank in the country, I am heading corporate affairs and community relations, which means padayon ang aton nga serbisyo publiko, although in a different arena in the private sector. Ang kanami siniya, because ginaubrata ini without expecting anything in return. Kaserbisyo lang gid kita, gadala kita mga programa, kag hindi lang limitado diri sa syudad sang Iloilo sa probinsya sang Iloilo kundi sa bungkus nga Pilipinas. Kay ako ni ang kapangulo kan nagkanainlain nga programa ha korek. So amo na ka support yapong gid ko sa syudad sang Iloilo mga programs ka istoryahan gyapon kami ni Mayor Raisa Treñas and of course si Dr. Candice Tupas sa iyang medical tourism as the Executive Assistant on Medical Tourism ni Mayor Raisa Treñas sa city government ang kasuporta gid ang amon nga kompanya. Kaya pati kami sa public and private partnership. Okay, atag na sa aton host, Mr. Peter Eminia. Sa subong damo ang graduating sa syudad ng mga konsehalis kag daw ginaay nila subong ng mag-asawa niya wala nang kabalo kung gina-endorsement sa mga pumuloyo pero anong plano subong Lex, anong plano ni mo subong sa pagdulong eleksyon? Tito Pete, medyo maaga pa, no? It's just 2026.
2028 is far from now. It's not yet on our minds. But I can only speak for myself. So si Candice, she is her own person. She will answer that same question. Pero ako sa tulo ko kung diin kita dalon sang Ginoo, dito kita. Pero we do not want to heighten expectations. Kay dugay pa man mo. Kag dibla, depende pa iniya sa sitwasyon, depende pa sa Ginoo, depende man sa grupo, kag depende kung ano nga rolyo ang pinakamaayo makaserbisyo kita sa komunidad. It is not necessarily that we have to be in elected office. Si Dr. Candice Tupas sang nag-end siya sang June 30 this year, sang iyang third and last term. She continued public service in the private sector because she is a practicing medical doctor and radiologist. Pero sang Agosto, gina-appoint siya ni Mayor Raisa. Kag una gid ni sa Pilipinas kag sa Iloilo, sino na padayon niya ang pagserbisyo? Pareho man sa ako nga sige-sige man ang pagserbisyo. Pero lang tawon ta lang Tito Pit, hindi hambal ko kay sa una, never say never. But ang klaro lang niya, and I have repeated this so many times, ako personal, I will not run for the same position that I have held for 3 terms. Let us give chance to others. I think at that position, I have reached the pinnacle or kung ano na pinakamayong maobra sa posisyon nga ina through ordinances, programs, projects. So tagaan taman tsansa ang iba naman nga magserbisyo sa posisyon nga ina. Kung maglagan din man ako sa ulihi, it might be for a different position. Do you have any program or any plan nga pagaymoon nga daw may mga plano ka pagaymoon sa syudad sa Iloilo sa personal mo o kag sa bulig imuon mo, ano yun ang mga bagay na plano mo? Well, sige-sige man ang aton nga pag-coordinate kay Mayor Raisa, kag nagkailaing nga mga sektor, diri pati sa parish, pati sa mga barangays. We continue our programs for medical and dental missions. We continue also our programs in terms of mga entrepreneurs, particularly sa public market. May ara kita sang ginbulig dira together with the company I am part of. And Tito Pit, ang proud kami Doc Candice, bisan the first year niya nga nobody from us is an elected official. But ang mga programs and projects namon padayon. Ang amon nga pakumpil sa syudad, ang amon nga may mga programa man ako sa may Barrio Obrero bala, sa Dalayunan, sa Balay Dalayunan, kag sige-sige ni mga programs and projects because I think not because a person is not anymore in an elected office, it will stop you from helping people in the city you love. So sige-sige iniya Tito Pit. Kag I think diri makita ang sinseridad kag magpapakita nga gabuylog yapon kita para sa pagpaayo sa syudad sang Iloilo. Okay, so kay Dr. Candice, no? How do you find your new job? Ako nag-congratulate ako sa mayor. Kaya ang syudad do kadamo sing nabaton nga award, no? And I'm proud of our mayor. She is young but matured in thinking. Politically siguro, paano ni siya, well versed. So when she appointed you to be part of her government or administration, anong nakita mo, kag anong pagbaton mo sa assignment kaya inatag niya sa imo? Well, syempre, Tito Pete, no, we never take our job for granted. Kabalo naman kamo on how hardworking I am as a city councilor, and I really passed my ordinances, a lot of ordinances. Actually, kung subong mga on hindsight, no, yung mga even of those na mga ordinances na naging bilin ko na wala ko na pasar, subong they became very big, no, like ang resolution ko on wellness leave, yung stress leave bala na gin-term ko na wala naman na pasar sang I was city councilor, pero subong it became social, dear love, what you call that, parang it became a leave talaga of regular employees in the Civil Service Commission, mandated already na dapat may wellness leave. And that is, in essence, the stress leave that I passed before but it didn't go through. Also, subong, no, very important na gid ang freedom of information ordinance, na which I also started to pass before. So maayo na napadayon nila, no, ng mga konsehales naton this batch. And so just the same thing with medical tourism. I am very hands-on. I do my invitations. That's why
kompleto sang ara si Mayor Raisa nagpa-oath taking siya kompleto tanan ng mga ospital, tanan ng mga stakeholders, ang mga wellness sector ara gid actually that was over gani ang presence kag attendance. Ang amon reserved area is only for 80, naglabot yata 150. Amo na siya. Kay grabe ang sulod gwa sang tao. And yes, the top medical directors were there to do the oath taking. So I'm really grateful because they accepted our invitation in spite of their very hectic schedules. And amo na, I think this is also in a way giving a bridge, no? Giving a good network in between the local government and the private sector. Why? Sang ako ang city councilor, damo gid niya gatap sa akon. Kans, mga doctors, what can we do to help the city? And so ako man daw, it's always medical mission. Hindi naman siya sustainable, di ba? Hindi siya sustainable because after you check one patient, malakat na naman kamo. So, ang importante, maayo gid na may medical mission. Pero ang importante, dapat continuous ang services, continuous ang relationships naton with these private doctors, with these private hospitals, in order for them to be able to help. And at the same time, we are also helping them, and we are also helping the general public to know what the good services are, where they should go, what they should receive, through proper information. Yan. May dugang lang ko, And Tito Pit. Sige. education. So, damo biga pamangkot, syempre ang iban, you have to make it clear anong impacts ng inaobra ni Doc Candice Tupas sa medical tourism. Ang iyang target is to make Iloilo City a healthier city. Diba? Mas healthy ang mga pumuluyo, mas kaintindi ang importante health and wellness. Kag nga ang may tourism, kay bangod gusto yaman nga ang syudad sa Iloilo ang maging go-to destination sa mga sagwa sang Iloilo, mapaprobinsya, mapapanay, mapa-abroad nga piliun kita makadtuan para dire may health management program nga obrahon sa syudad sang Iloilo. So anong impact sina? Healthy na ang mga tao, maayo pa kag mabaskog ang lokal nga ekonomiya sa syudad sa Iloilo, mapabaskog pa ang turismo. So it's a multiplier effect and it strengthens the local economy as well as it makes and ascertains the health of the people of the city. Okay, Mayo, ang duwal ni mag-asawa, si mga former city councilor, si Lex, si Ma'am Candice, ang ila pagpungko na sa city council, natawag sa mga legendary leaders na may dugtungon ka. For example, ining CCTV camera, isa ini sa mga ang na-consider nga crime solution nga damo sa mga krimen na sulbar mangod sa CCTV camera. Kagakupod na to, si former city councilor Lex Tupas, gina-consider siya na the father of CCTV camera ordinance sa syudad sa Iloilo. Kaya siya gindi ang kutok-kutok, amay-amay, nga nag-require nga every business establishment around the city of Iloilo dapat may CCTV camera kag matahong accomplish kag pangod sa CCTV camera nga ara sa mga business establishment nasolba na naton krimen. Sir Lex. Yeah, nung Francis, I also have to give it to Councilor Ellie for also co-authoring the ordinance with me. And at the same time, sang gin-appoint ako, pagkatapos na pasa ng ordinansa sa adto, naging CCTV camera chairman ako. Sang council, CCTV camera nga upod ang head sang police, sa ICPO, kag nagkailain nga mga private institutions, kag mga associations. During that time, syempre it was very new. Kita ang isa sa mga pinakauna nga nagpasa sina. So it was the landmark legislation. And naubra tanan na establishar ta kag napasigurado ta paano ang mga sistema, and it greatly reduced crimes happening especially in high-risk establishments. So subong happy man ako nakita ko nga it is helping curb criminality in the city of Iloilo. There was even one time nga I was acting city vice mayor, upod ko to si Doc Candice, opening sang 168, di ba nga mall.
Tapos ang bagya to wala bla zipper. Di, syempre ga ribbon cutting ako. Studio nasa elevator na kami, hambali sa akon. Your love, wala nang cellphone. Kung makabasik, nalipatan mo lang. Wala gid. You know, may nagkuha gid sang iyang cellphone. Maayo lang, may CCTV. So immediately, nanotisyaran, nag-coordinate kami kay police head sa to ICPO, si Police Colonel Kim Legada. Kag sa hapon, sang adlaw nga to, nagbisita siya sa amon balay, dala na ang cellphone. Nagbalik. Kag it only happened because may ara sang ebidensya kung sino nagkuha, kag kung saan o nagkuha, kag ano oras nakuha, bangod sang CCTV. Okay, good. Hindi lamang ang imo ordinansa kag nakapit ka ng father of CCTV camera ordinance. Kag ang tituluman sang syudad sa Iloilo nga the cleanest and greenest city of Western Visayas and the whole Philippines. Ikaw man ang nakakapit nga the father of plastic garbage sa syudad sa Iloilo. Ang ginalikuan naman ang every business establishment nga may ala nga plastic garbage nga ibutang sila mga store. Kag nagtidlo ang syudad sa Iloilo, sir. Yeah, totoo din na kung Francis, no, sang gin-author ko ina ang regulation and eventual prohibition of the use of single-use plastic in the city of Iloilo. You know, it was challenging during the beginning because wala pa sa to sa mga biodegradable plastics nga affordable and available. But for that ordinance, you know, kung kaisa gani, though I am too advanced for during that time. But eventually, nakita nila ano ang impact sa syudad sang Iloilo. Labi na subong ang mga binaha nga kakatabo, hindi ko ginagusto, isa ka rason ang one-use plastic. Kaduway-dugay na, bago mawasak mo, kay non-biodegradable siya. Ikaduwa, ang bukid-bukid nga garbage, sa garbage collections natin, bangod man sang one-use plastic. So subong, I'm happy and I thank all of the environment groups and even the business sector for supporting this. And of course, the city government for strictly implementing this. Kay subong, hindi lang once a week. Kaysa una, di ba may once a week lang? Inobra ko na sa ordinansa, gradual implementation. Once a week sa dason na tuig, twice a week, thrice a week, 3 times a week, 4 times, and eventually every day. So subong, na-minimize na ang mga concerns kag ill effect kag impact sang one-use plastic sa syudad sa Iloilo. Kag tama ka. Kag ang one-use plastic na kumadala na sa mga dagat, kan una sang mga isda, mga balyena, kag kung ano pa, nga mga sea creatures, it affects the whole ecosystem. Imagine kung makaon ka isda, nga nagkaon man sa plastic or maguba ang ecosystem, it will affect humanity in general. Okay, good ang imo mga ginahimo sa City Council. Manamiyo kita kay damo mga galantaw sa inyo. Okay, Francis, unahon ka na yun. Shout out kay Jay Himenia, kay Marjo Conloyo. Marjo Conloyo. Dennis Uyaban, Chin, parang ni sa Hong Kong, kapuli na niya, away pa. Rodney, Engineer Rodney Gustino. Good morning. Boss na Francis, kakaduma. Ginatamiyo ta sa belated happy birthday no si Ma'am Mabi Gustilo, ang aton head sang Office of Building Official sang aton syudad sang Iloilo. Kag sa kay DPWH ERD Rodney Gustilo, dali lang ni Mardi nga 1 year ko ra maardi na ni si Rodney Gustilo. Kag good morning man kay Attorney Dennis Ventilacion, ang aton Provincial Legal Counsel sa syudad sang Iloilo. Kag kay Attorney Didoy Ruspan, ang aton Regional Director sang LTO Region 6, Mr. Diculo, ang aton LTO NIR Negros Island Region RD. Kag kay Sir ano pa kita, sino man taga LTO pamilya na no? Sa Region 6. Kagari pagid. Kay Jun Mac, kay Marijo Conluyo, kay Sinchin, kay Dennis Huyaban, kay Ronnie Carson, kay Evan Cruz, kay Bonbon Fuentes, kay Annabel Talaban, kay Nicole Anueva, kay George Castro, kay Jeline Franco, kay LB Prado, kay Isidro Granja, and also sa aton Oswag Party List Congressman Jojo Ang. Service as usual
sige bulig sa tao kag serbisyo ang uswag Ilonggo. Nung Peter, Subong man ang gugmay sa congresswoman man naton. Dagan taman sila sang Panamyaw diri. Shout out sa atong programa. Sa kay Mayor. Si Mayor na sunod lagi na surong mag sa aton sa pagpatag di sa pagsaysay sa mga award niya na baton tabla. Kaya kadamo gid no? So gusto taman maintindihan nila. So next time, imbitar na si Mayor Raisa. Okay, Frances, na mga kutuanay. Sa inyo nga mag-asawa, natural ang mater nga wag inayo agad tinder na. Ano yan ito nga ang iya ka time sa imong lecture sa kabataan, iyan na nga. What is your plan sa sining Valentine's? Anong plano mo sa... Amayo, Tito Pete, mo. Ang plano ko sa Valentine's, Pete, manug-abot amon duwa ka bata pa na si Alexa kag si Lex Tom. Kay, so, for Valentine's, ang himuon ko, ma-birthday party akon bata, kay Feb 18 iya birthday, since mahampang-hampang sila. Dason, ma-dinner kami, maluto lang ako sa balay on Feb 14. And then siguro pag Sunday, we will do an out-of-town trip para daw sadya lang, para for the whole family. Amo mo lang na ang amo, no? Kaya gusto ko all the time. Gusto ko, syempre sa Feb 14, manamit gid pa magkaon sa guwa, na kami nga lang duwa. Pero daw mas happy kung kumpleto as a family. So, okay man na nasa akon si Lex. Kaya mo lang gusto ko. How about Lex? Lex, what's your plan on this Valentine's Day? Ako kung ano ang gusto sang asawa ko, amo na ang akon nga plano. Kay hambal nila, di ba, ang adlaw sang pagpalangga para gid sa aton nga mga asawa. Oo, dapat happy gid ang aton nga asawa. Pero kag ang gahatag sa amon sang kalipayan, subong, aside from each other, ang amon kabata. So subong hindi namon kaya dito Pit nga duwa lang gid kami. Siyempre nahidlawman kong updanay lang kami nga duwa, pero daw kulang kung wala ang amon nga mga kabataan. Bisan hasta subong magtulog sa kwarto namon, upod namon ang mga kabataan, bisan ang mga adlagko, gaupod gid na sa amon. So we truly value the gifts of God, our children. So amon subong ang amon nga plano, aside from the party sang ni Lexi, who's turning 6 years old, we'll just be together with our kids on Valentine's Day. Gusto ko man mabatian na Frances nga may plano, may ara ka man. that's na Valentine's Day ng healthy body, kailangan kag-happy family, okay na lang. But by the way, ni si BDO, First Vice President, we find ways, kag former City Councilor Lex Tupas, is a product of dynamic political clan of Tupas. Madumduman naton ang iya amay undefeated Governor Niel Tupas sa probinsya sa Iloilo. Ang iya Iloy undefeated Barutak Bio, late Mayor Merna Tupas. Kag ang iya mga utod, hindi lang ordinaryo nga congressman. Si former Congressman Jojo Tupas is a chairman of powerful Committee on Justice sa Kimpo ni Pinoy. Kag si former Congressman Buboy Tupos, chairman sang National Defense, kag membro sang Commission on Appointment. Amo ini ang mga utod niya. Ang iya bayaw, siyempre, si Congressman Binky Tupas, and also, ang iya utod, si former Mayor Binky Tupas, is a former president sa League of Municipalities sa probinsya sa Iloilo. Ang subong, ang iya pag-ibig sa kautod, si Mayor Bong Tupas, drama sa Barutak Bio, kakisa, si board member Darling Tupas. Bala mo mga product of politika clan, Len, performer, ang Tupas family ng Peter. So, ini si Mr. Nirex Tupas, kung madumduman ta, in-approach ini siya ni, hindi pa to Congressman Jerry Treñas, ngayon Congressman, tani. Nag-decline siya. Kung ano nga rason, wala takabalo, at kung nag-uulan siya, Congressman na ini, si Jam bro, wala na lang. No, Peter, malumduman mo to, sir. Una before I answer question ng Francis, if you've noticed kami ni Doc Candice diri sa syudad sang Iloilo, isa lang gid ang Tupas. So gapati kami nga dapat
as much as possible, there will be the other person or partner should take care of the family and focus on our private life. So never kami nagdungan nga elected official. Siguro if you remember, naging presidential appointee ako during the time of Pinoy, President Noynoy. Tapos dito siya gin-appoint pa ni Pinoy to take over my unexpired term as city councilor. And that was the only time na nagdungan kami. Pero hindi kami elected pareho. Ako kapati ako Siyempre, Tito Pete, balaan niya taman ang politika, gahakuha gid sang oras, tapos ang focus, imagine kung dungan kami nga mag-asawa. Amo na, isa lang gid dapat. And we have stick by it. And if you've noticed, kami man, diri sa syudad sa Iloilo, nga wala kami subong in elected office. Dibla, ang iba na dapat ara gid. Pero kami, we decided, both of us, not to be in elected office. Hindi man kailangan termi nga elected. Dibla, may chimpugid para tra. To answer your question, yes, I confirm in 2015, it was Maninoy Mayor Jerry Treñas who reached out to me and who discussed to me, and even with Candice, ang iyang offer for me to be the next congressman then of the city of Iloilo. And reliable surveys bear me out nga I was leading by 15 to 20% among those potential candidates then. Wala ako sa to nagdayon because ginpili ko ang pamilya ko. I had a growing family then. And during that time, ginaway ko kung anong importante gid. Siyempre palangga ako ang syudad. Pero palangga ko man ang akong nga pamilya, kag ginaisip ko man nga dako pa ang mga kabataan. So I opted not to run and I accepted the company where I was appointed. So amo na ang rason kung wala kita naglagan sadto kay ginuna ta ang pamilya, kag ginuna ta ang pagserbisyo. But I did not stop serving sa community up to this day. Bisan sa mga eskwelahan kabalugid na ang DepEd diri sa syudad ket sa probinsya, ang Lex Awards or Learner for Educators Excellence Awards kinapadayon na namon, even the private company that I'm part of, kag even mga suporta sa brigada eskwela, kag ang mga suporta pagid na kailain nga mga kilanglanon sa mga eskwelahan aside from the communities. So I don't think my being in public service will stop if I am not in elected office. Okay, ani congressman ka na, no? Kung wala ka na dikdan, ba mo si Sir family first, hindi siya, no? Kay Ma'am Candice, no? May mga rumor, may mga reliable source na sa Vice Mayor race sa 2028, though you are a strong contender nga makabunggo sa aton incumbent Vice Mayor Rabla Barunta, kag gina-consider ka sa grupo ni Mayor Raisa Treñas nga isa ka sa pilion nga maging Vice Mayor running mate ni Ma'am Raisa Treñas sa aton City Mayor. Ato ba kung inalipi, operan ka nga main Vice Mayor running mate sa 2020 ni Mayor Raisa Treñas, patunan mo o kung hindi? Subong lang ako na pamangkot no. Pero wala gid ko. For example, no, Sir Francis, ang tanan ko ng mga pagpadalagan, hindi gina siya ginapaminsar ko like from the start na habal ko mapadalagan ako. Actually, ako per me every time magpadala, every time mamangkot sa akon sang una, mahambal ko hindi. Kay sa akon happy ako sa akon family life, happy ako sa akon career as a radiologist, and I mean I will really make ways to serve in any way I can. So subong pa lang ako napamangkot about that, and wala ko siya actually and from now on, and actually nabatian ko naman pero never ko siya ginabutang sa akon paminsaron kay I want to focus on my work and I want to be sincere about it. Gusto ko sincero ang pagserbisyo ko bilang Executive Assistant for Medical Tourism kay this is my advocacy. Kung kabalo ka mo, I passed this as my ordinance for Medical Tourism of Iloilo City. Pero wala siya natapos kay manugtapos naman ako at that time. So actually ginpambilin-bilin ko gani ini sa akon mga co-councilors na ari no, si Councilor Alan Saldivar na kung pwede padayunon nila. And I found out through the grapevine, Councilor Miguel Treñas will focus on it.
and included in the amendment of the tourism code. So amo na ang akon focus, no? Focus anay ako on my job as my role as executive assistant for medical tourism, and also my career, and also my growing kids. I have two batches. Ang akon duwa ka teenager, tapos may isa ka preschool, kag may isa pa ka toddler na 1-year-old. So kung para sa iban kayang-kaya nila, for me it's something that I should focus on, and kag-enjoy ako sa akon mga ginaubra. And amo lang na, hindi ko anay pagbutang ang politika sa akon mind, because technically for the past elections wala gid siya ya. Kung makita nyo kung paano ako mag start campaigning, always at the last 3 months. Amo kaya last 4 months, 5 months prior the election. Pero makita nyo, suyod-suyod ko gidya ang bilog nga syudad sang Iloilo. So I'm not sure if I am putting it in mind that I will run. Lex, it will all still depend on Lex, because ang last na habilin sa akon father, Tito Pete, pag abot sa politika kag sa tanan mo na desisyon, ipamangkot anay ang imo nga bana na si Lex, because I trust him very much. Anong Peter? Manangyaw pa rin na. Muna ka na Una ka, sige. sa Yoshimoto, Japan. Denmark 3 days, Australia. Patricia Emini Holt, Australia. Una mo siyang tama. Juming Raspo. Florence Hirol of Toronto, Canada. Sine Romo of Zamboanga. Jake Conlo, Regional Director sa Negros Islands. Francis, ikaw na. Good morning, no? Galantog isato si former Barangay Kapitan Buboy Hulero. Good morning, Gid. Kaya LTO, INIR-RD, Giconlo, kag LTO Region 6 RD, Attorney Didoy Idospan. Kay Barangay Kapitan James Conlo sang Barrio Obrero. Good morning, man. Kay Verna Imperial, Robert Eminia, kay Heminia, Bernardo Arches, kay Lailani Trasadas, kay Ma'am Florence Quirol, San Toronto, Canada, kay Leo Lasaga, kay Richard Burgos, kay Jean Voltaire, kay Roming Erasmo, kay Elma Chua, kag kay SB member sang Pabia Idol Pardo, ang publisher sang Panaños. Good morning, Gid, sa inyo tanan. No, Peter? Also to Ivan Dinuevo Soldario of Malaysia, in Daryl John La Rosa. Okay, Francis. Okay, nasunta nga pa mangkot. Pag may ini si former City Councilor Candice Tupas, hindi lang siya sa health nagapokus, kundi ina-consider siya nga sportswoman. Kaysa niya siya sa mga ma-initiate sang Run Iloilo. Run Iloilo, doon launch dito sa Isim City. Upo nyo si former Councilor Pete Remanyes. Ano yung Run Iloilo? Yes, si SB Pit has always been supportive of us, and also of the Iloilo City government. Kag siya gid ya ang ga-promote no sa mga sports tourism events naton diri, especially mga fun runs. Siya gid ya ang siya gid ya ang contact person sang tanan. So being in the health and wellness tourism, fitness is also part of health and wellness. So we are always reaching out with SB Pit Tremanyes. Kag amo na no, may ara kita the Sing Life Marathon, the very first in Iloilo City. Ang pinaka longest yata nila, I think, is 45 kilometers. Dason ang manami diri sa Sing Life, it will be held on April. Ang manami sini sa Sing Life, I think the top 2 or the top 3 na runners in the marathon can pass, and I think matagaan nila for free na Sydney. So for the Sydney Marathon, so maayo gid niya na chance sa aton mga runners, no, sa aton mga marathon seekers yan. So I hope mag-upod sila,
kay let's help, no? Let's help Iloilo City. We are expecting 6 to 8,000 tourists and runners on that day. So kung mag-upod pa kita ng mga residents ng Iloilo, and we will join that. And I think manami, no, you were there, Sir Francis, no? Manami ang offer nila because ang Manog Run, ang Manog Upod sa marathon, Tito Pete, will be given free 1 month insurance. Oo, kanami gani. So imagine that is you're insured for 1 whole month instead of magbakal ka for libre na ini. So and may libre pa na t-shirt, amo na. So mag ano ka lang, just register. You just register and there, let's support Iloilo City Sports Council, Sports Tourism, and it is also part of the health and wellness tourism, and we will also launch that in the health and wellness fair. Yeah. Thank you, gid, ma'am, no. Nang Yes. Peter. Ang nakita ko na sa subong sa imo trabaho, so nagustuhan mo siyang tao nga ara ka no. Pero pananglitan in eventuality abi nga imbitaron ka liwat mo balik sa politika, may plano ka pa yan sa 2028. O muna gani Tito Pete. I really need to pray on this. Subong lang ako na pamangkot about this ni Sir Francis kag ni mo Tito, no. So kag syempre kinahanglan madesisyon na namon na duwa ni Lex. Para sa akon, yung mga elections very very colorful, 'di ba? Dear love, no, very colorful siya. At first I was part of the majority, then naging opposition, then naging independent, and then eventually gin-adopt ako liwat ni Mayor Jerry. So very colorful ang akon nga so I don't know kung but I still have to feel the landscape of political or political landscape here in Iloilo City. But I pray to God that I am healthy enough, I am strong enough, and I am brave enough if ever I run or if ever we both run for another political campaign. Yan. So, pananglitan na nga mayor ang imbitar sa inyo. Isa sa inyo sa mga sawa kay hindi man pwede ang duwa anti-political dynasty, no? Pananglitan na imbitaron ng mayor nga isa sa inyo madlagan. Sino ayan sa inyo? Ano leksi mo? Tito Pit, I have to, let's reveal some things that we haven't revealed. Di ba labal ang tanan nga 2015 si Tito Maninoy Jerry offered me to be congressman. And when it didn't push through, si Tito Joe, who was also running during that time as mayor, nagkatugid sa opisina ko. Nagsaka siya 3 floors at wala elevator, ha? Nagkato siya para i-ask nga ako ang madlagan tani man nga congressman kaupod ya. Pero naintindihan niya man kung wala ako nag-accept. Diba? Kag wala ko man gindayon adto. Sang nagligad man nga eleksyon, nagstorya man sa akon si Suon Francis Chu kag si Suon Raisa Trenyas for me to possibly run for a higher position. But again, things didn't fall into place. So wala ato na dayon. Pero pagkatapos ng eleksyon, si Maninoy Jerry gastorya kay Doc Candice. Parte naman sa dason nga 2028 nga eleksyon. Pero in politics, 1 year is eternity, 2 years is a lifetime. So wala na kasiguraduhan ang mga butang until the filing of candidacy. So hindi kami kahambal nga in stone nga hindi gid kami maglagan or matlagan kami because layo pa man Tito Pit. Tapos it is a hypothetical question. We do not know yet until that time comes if there is a formal official offer, right? Coming from Mayor Raisa Trenyas. If it happens, then we might consider. But pwede ta ni i-reveal ang sa nagligad may iban man nga groups nagpalapit. Wala man sila nagdiretso sa akon pero may mga emisaryo sila nga nagapahambal kaga-imbita man sa akon nga maglagan upod sa ila. Pero I definitely did not consider it. I respectfully declined as well.
And isa pa ka last nga revelation, sa tumanok tapos term ako, ginpatawag ako ni Maninoy Frank Drilon, kay Tani, gusto ya, ako to mabisi gobernador, kay then Tito Art Defensor nga magabalik as governor. Pero kapilayagi ko to i-meeting, katuan niya pa ako, nag-meeting pa kami sa Balaya, pati sa airport, di ba la? Si tatay said to was in his deathbed. Kay duwa to taning laganan, either vice mayor ako sa syudad or ma-vice governor ako sa probinsya. Hindi, wala ako to nag-vice mayor sa syudad because I wanted the group to be intact. Kay si Tito Joe, desadto mo, ang pangayo man lang ni Maninoy Jerry sadto, patapuson si Tito Joe. Tapos ako na dayon sa dason. Ang vice governor ya, hambal ko kay tatay, tay, maglagan ako da. Anong tulok sang tao sa ako? Nagahalin-halin lang ako sang lugar. Do carpetbagger. Palangga ako ang syudad, kang hindi ko gidya pagbayaan ang syudad sa Iloilo. Balaan mo hambal ng tatay sadto, hindi ka gin magdako kung hindi ka magrisgo. Kay siya kuno nagbunggo, kay then Deputy Speaker Aldeguer, nga wala kay kuno siya kwarta, kag wala siya ngalan. Di naging congressman man siya hasta sa naging gobernador siya. Hambali ang kinalain sa imo to, ang iban daw maano sa posisyon. Pero ikaw, ginatanyagan na sang posisyon, ginagusto na katawo, ikaw pa ang gapangindi. So ang dream niya gitani, nga hopefully in the future, sa tutani isang buhi pa siya, bisan si nanay isang buhi pa siya, hambalya you would have become a very good congressman, mayor, or vice mayor. Di hambal ko, tay, wala pa man natapos, dugay pa man ang kabuhi ko. Delikada pa man. Kung gusto gid sang Ginoo, kag sang pumuluyo, matabo man ina. Kag-ara man si Doc Candice, ang kinalain sa amon, we are both partners in public service. And any one of us is definitely, kapatigid kuya, may credibility kag makasarang sa posisyon. Sa posisyon na bingang sa congressional seat, magambal bigay isa sa inyo mga dalagan, congressman, or congress, ha? Sa inyo, kung kamo magsugilanon, mag-asawa siya ng ma-prepare, abe. Ikaw lang natural, as husband, inakonsulta ka man ni Candice, no? Pero ano pag sinasabi nga si Candice ang kwaon? You know, again, those are speculative questions, and we leave it to the group to make that offer. And then when there is a formal and fixed offer, then we will make a decision. Di ba la? Kabudlay tito nga wala pa, unahan ta na. Wala no potensyal ka mga duwa eh. Pero kapasalamat kami, nga bisan wala ako sa posisyon na for 10 years, kag si Doc Candice, manog 1 year na, nga hindi elected official. Pero ang huna-huna katawo ka pumuluyo, maayo gid ang tupas sa pagserbisyo. Okay. Shout out tayo na Hilbert Catelier, Rico Puerto sa Canada, Victoria, Canada. Maganda lang to, yan no. Ay, kay Seratulos, kay Bird Vargas, Sinchen, Hong Kong, Lexington Distupas. Daryl La Rosa, Councilor Congressman, from Daryl La Rosa. Ari pa din na, nakita ko din si Alfred Tenorio. Nakakadula eh. Okay, Francis? Good morning man kay Engineer Roming Sigora sa Golden Republic. Ano gini? Loyal supporter sa mga tupas. Kay Engineer Roming Sigora sa Golden Republic. Ang dasunta nga pamangkot, Ma'am Candice, bilang alakamada sa mga advisor ni Mayor Raisa Trinas, ano ba ang mga big deal nga mga proyekto kag programa ni Mayor diri sa syudad sa Iloilo nga praabot? You know, I really laud Mayor Raisa kay ang ginauna niya ang mga serbisyo sang Iloilo City. Number 1, she's focusing on health, hands-on gid siya sa aton city health office, city sa health no. And next, meron siyang for children with special needs na iya gini naging mo, and I think this is the very first to do it na may DepEd kay subong no Tito Pete, they say there is already an epidemic of autism or neurodivergence, to be politically correct, neurodivergent kids. What are these neurodivergent kids? Special kids with special needs.
all in the spectrum of autism, cerebral palsy, ang mga bata na who cannot learn their milestones, who cannot even stand on their own, who cannot talk. So subong ginatutukan ina ni Mayor Raisa by giving them support. Makamahal sang suporta ina ang isa ka therapy. Hindi kinaya maka-therapy tanan gid Tito Pete kung wala ka kwarta kahit tig 1,000 I think or 1,500 na subong ang sukot kada oras. Isa pa lang na yan, speech na yan. Paano pa na ang mga occupational therapists? Ang occupational therapists diri sa syudad, 4 or 6 lang sila. Imagine. So now, si Mayor Raisa is making it for free. Their services and available. Although hindi pa sila kapadamo-damo, pero ara na. Ang importante, ara na ang programa and it will just expand through Mayor Raisa's advocacy. Ano pa? Ang mental race, ang mental health, ang anti-smoking campaign is very well known all over the world. And we are very lauded. So, ginapa-expand ni Mayor Raisa kung ano ang malabot sa anti-smoking campaign. Arada ang mga uswag farms naton na farm to table. Ang aton barangay can be sustainable bangod sa aton uswag farms. Pwede sila katanom sila sa mga utan. And subong, Tito ang mga family of medical physicians all over the world will visit Iloilo City. All over the world, they will visit Iloilo City. And ang first pilot study nila, ang aton uswag farm sa Punta Tala. And they will replicate it all over the country and all over the world. Kung maging if they find it to be very successful ang aton uswag farm sa Buntatala. Kadamo gid na gina-focus ni Mayor Raisa on environment, and I really laud her for being hands-on and focusing on the services kay kinahanglan ini sang aton pumuluyo ang services. Services in health, education, and also in trade. Yan. Kay gusto man ni Mayor Raisa, all local ang aton usaron. All local. Okay, so nagkatagin na timpo si Mayor nga makapungko din, no? Basta next time. Kung mamangkot ko naman kay Lex, malo ka isa ni sa political, strongest clan sa politika, Tupas. Lex, ang sanuwayan, mabot ang timpo nga mag-unite liwat ang pamilya Tupas. You know, damo gid ang nagapangamuyo nga matabo ina. You know, ang kahatabo bisubong, ako as an outsider, kaya hindi mo ako taga-probinsya, no? Taga-syudad ako. As an outsider, gahakita ako, when the Tupas runs in the province, you are running against a divided house. Kaya hindi bilog mo, hindi united. So it gives advantage to the other side, right? Pero ibisan nga hindi united, kita mo kung ano gyapon kabaskog. See how much more if the Tupas decides to reconcile in the province and to become one strong political entity, as it should be. Damgo ina ni tatay, bago siya nagtaliwan. Hando man na ina ni nanay, bago siya nagtaliwan. Hopefully, in our lifetime, matabo ina. Kaya ginapangamuyo ko gid ina, Tito Pete. You know, kung saan lang kami kakit anay magulutod, sang napatay si tatay, sang napatay si Inday, kag sang napatay si nanay. Mahulat pa kita blang may mapatay na naman para magkit-anay, para mag-updanay. Hopefully, mapungkuan na ini and we can reunite, put our personal interests aside, and tanan, ginapangayo ko man as bilang manghod sa mga utod ko, kag sa mga supporters sa mga utod ko. Tani, wala na may mahambal sa ila, kung ano man, kag idusugid nga mag-updanay na, kag mag-ayuhay, for the sake of the family and for the province of Iloilo. Kay isa na kay Kwan, kay dali lang. Namugid. Kami yung tagalantaw si Sige, tapos former na. Mayor Jerry Triñas sa inyong anduha. May nga Sunod kagay siya, kay anan pa ito. former Mayor Jerry Triñas. Kag God bless Mayor, alaman din si Councilor Alan Saldivar. So, good morning, Maninoy Gid. Jerry. And God bless kay former Mayor Jerry Triñas. Padayon ko ba yung mga viewers? At Gid. Kay former broadcaster sang Action Radio, Francisco Sok Abunado. Good morning, man. Kay former barangay kapitan na Biboy Uliro.
Good morning man. Kay GC Gibara. Kay Kaiser Didulo. Abiyanta sa Jamie anay. Kaiser Didulos. Abiyanta sa Jamie. Hadulos kali. Kaiser Hadulos. Kag ang abiyanta sa Jamie sir, si Berdi Vargas. Si Evan Sidario. Alfred Honario. Si Jasper Himinia. Si Nonoy Bill Rico Fuerto, si Jovet Aguirre, si Edita Hapitana, si Rizan Libiano. Abi viewing gig, salamat sa paglantaw sa Kapi at Issue TV program. Okay. Hello, Mayor Jerry. Also to Francis Gaim Basco, Mabi Gustilo, and Richard Bertoso, birthday nila sa Liadalaw. Happy birthday. Now may question to kay, siguro last ko na yung question kay Candice kay, we are running out of time. As sa subong, how do you find your relationship with your in-laws? Sila binigit sa mga babae, ano ang iyong relasyon sila? Sa subong ano pag, are you okay kamo tanan? Sa akon in-laws, like my sisters-in-law, yeah, I love them. I really love my sisters-in-law. Actually, no, my yung mga happiest moments ko is when they visit and they visit my house and they just message me. Yeah, kung kaisa makakita lang ako ni Lex, nagkakadlaw ako on my own. Kaya kami ng mga sisters-in-law ko, meron kami mga mga inside jokes, ganyan. So, we shared the same values as kay ang amon mga husbands, they all grew up together then and amo man ang pagpadako sa ila, no. So kanami lang, no, every time I see my sisters-in-law, we really have fun when we're together. Kung makita nyo, no, like makita nyo man siguro mga itsura ng amon mga kabataan, tanan ng mga tupas daw may isa lang sila yan na hulmahan, no. So even if nasa Manila akon kids, kaupod nila mga cousins nila, daw itsura nila magulutod man. Kung diri, si Javier, they were all in one school at one time. Si Javier, si Alexa, si Lextom, si Lexi, and they were all in one school at one time. Everyone thought they were brothers and sisters. Everyone thought, bata ko si Amuna. So, I'm very close with my in-laws and I trust my brothers. My brothers-in-law also, if they send me support or advice, oo. So, yan. And Tito Pete, every time mag-oath-taking ako, wala si Lex. Mag-oath-taking ako sa mga ang sino mga upod ko sa oath-taking, mga ga-support sa akon sa oath-taking, mga brothers-in-law ko, ara sila. Si Lexi, ako do you have something to add? Yeah. Busy. Hindi kay Tito Pete, ang amon lang, blessed kami. Ako nabutang sa Kamanghuran. Tapos, sa syudad ako. So, ang tanan ko yung mga utod are very good to me and to us. So, makakit-anay kami, makauptanay kami. Although, hindi lang makadungan, kaya tanan-tanan, labi na akong wala may namatchan sa pamilya. Pero, we're together. Meaning, I have a good communication with each of them and we have a good rapport. And labi na sa ako ng asawa, mayo gid sila. Importante mayo sila sa asawa ko. Kung mayo sila sa asawa ko, mayo man ako sa ila. Okay. Well, wala na ito panahon, no? Pangayuhan ito ba, Francis? Pangayuhan ito siya. Parting word sa ato ng mga viewers. Huwag na mo po saludo. So, Si Ma'am Candice Topas. thank you very much, Tito Pete and Sir Francis, kag sa kape, kag issue. Happy Valentine's to everyone. Ang amon post sa Health and Wellness Tourism Campaign Facebook page ay self-care is self-love. So, you have to take care of yourself, you have to take care of your health and wellness in order for you to give love to yourself. Unahon mo ang kaugalingon mo in order also to give love to others and to your family. Pila na kabiyog anak nyo? 4. Di tayo krakama pa lang na. Lex. So una, thank you gid Tito Pete, Francis, pag-imbita sa amon. And it was a exciting discussion and conversation and there are questions nga first time na pamangkot labi na kay
kay Doc Candice. So kanami lang kay ka very candid. But sa tanan nga viewers, salamat gid sa pag-upod nyo sa amon. Kag kamiya ni Candice, Lex and Candice Tupas. Kung may Lex, may Candice. Kung may Candice, may Lex. So ang guwa sa amon niya, buy one, take one. So kay bangod, in this is partnership beyond the home. Kay gapati kuya ang babayi, may kaugalingon nga desisyon kag ginasuportahan sang bana. Because she is her own person. And nakita nyo, she was not a seat warmer when she was a city councilor. Kaya wala man ko yung nagtalos. It was really her, and all of her accomplishments is because of her. Not just because she is Mrs. Lex Tupas. So sa mga galantaw naman dito, Pit, kag ng Francis, palabuton nga adlaw sang pagpalangga, tani hindi lang ni during Feb 14, but every day. Everybody deserves love, everybody deserves to be special, and everybody deserves to be needed and wanted. So ipakita natin ang pagpalangga, hindi lang sa special or significant other nato na, pati sa kabataan ta, sa ginikanan ta, sa pamilya ta, kag sa amon niya, sa bugos nga syudad sang Iloilo. Kag ginaimbita namon kamo buwas sa amon nga Facebook page, Lex and Candice Tupas, 6:30 sang gabi, sa amon nga Lex Talk with Doc, pag-istoryahan ta naman ang mga love scams. Hindi kita magpainto sa paghigugma, magpili sang maayo kag sang husto. Happy Valentine's. Okay, thank you sa mga kasawa. Matupas, no? I'm very happy na nakaguest na mo liwat. Hindi ba niyong katapusan? Kita ipita liwat. Okay, so sa viewers ta, don't go away. Don't go away.